Masayang araw mga ka-PL. O eto na ang matagal nyo nang hinihintay mga kababayan na gustong daluhan po ng ating mga kababayan. Eto na yung matagal nyo nang tinatanong at hinihintay mga kababayan. Kailan ba kasi magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo? Ayan. Marami po sa atin na nagtatanong yan. Pero ako, hindi ko na po itinanong yan kasi alam ko naman po na isang araw, muling magbabalik at magsagawa ng panibagong rally ang Iglesia ni Cristo. At eto na nga mga kababayan, nilagyan na po nila ng petsa. Ang tanong, dadalo ba ang lahat? Ibig sabihin, mga kaibigan nating DDS, dadalo ba ang lahat? Mga Iglesia ni Cristo, walang question. Sigurado yan kapag nanawagan ang tagapamahalang pangkalahatan, yan, pasensya na, nabubulol pa. Dadalo mga yan. Maliban na lang siguro sa mga senior citizen na talagang hirap na sa mga maiinit na lugar, lalo na't masasabayan pa ng bagyo. Hirap na rin maglakad si lolo at lola, o hindi na kinakailangan, o hindi na yon sila dadalo. Kumbaga, okay lang kahit na manood na lang sila sa mga telebisyon, sa social media, sa mga vloggers, o sa mismong kanilang programa sa kanilang istasyon. Eto na mga kababayan. At siya nga pala, eto tatandaan nyo po, maliban po sa gaganaping rally ng Iglesia ni Cristo, meron din po sa Davao City. May petsa na rin po. May video pa, ipapanood ko po sa inyo. Unahin ko lang po muna itong sa Iglesia ni Cristo. Ipakita ko lang po sa inyo itong kanilang ginawang paanyaya, ika nga mga kababayan. Ayan join daw join. Ayan November 16 and 17, 2025 rally, mga kababayan Don't miss history. Ayan. Join the Peaceful INC Rally at EDSA. Ayan, mga kababayan. Walang oras, Walang oras, mga kababayan. Pero, maaaring mag-antabay na lang po tayo kung kailan po sila maglalabas, kung anong oras. Pero petsa, meron na. Madali lang naman yan. Pwede lang po tayo pumunta ng maaga sa lugar na yan, dito sa EDSA. At malalaman na po natin kung anong oras magsisimula. Siyempre, dagsaho ang tao niyan. At siyempre, sa ganang mamamayan sa Net25, pwede ho kayong manood dyan, mga kababayan, para malaman po natin ang eksaktong oras. Pero huwag niyo pong kakalimutan magdala ng tubig, sariling tubig ng payong, ayan panyo, yung mga may maintenance dyan. Kinakailangan na may dala kayong mga tableta ninyo, mga kababayan. Mga biskwit, ilalagay nyo po sa bulsa ninyo kasi maaaring napakalayo ng bilihan ng pagkain yan. Pag inabot kayo ng gutom, nasa gitna kayo ng karamihang tao, may machichibog-chibog ho kayo. Ulitin ko po, at sa bagay, nakikita nyo naman po, November 16 and 17. Ito pa, may nakalagay, publish! 11/02/2025. Ibig sabihin, Nobyembre 2, 2025. Mga kababayan maliwanag tayo dyan. Okay? Sigurado tayo na dadaluhan po ito ng napakaraming kapatiran ng Iglesia ni Cristo at ng mga kababayan din po natin na nais pong dumalo sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. Di umano, napakarami ng dadalo sa rally na ito, mga kababayan. Meron po nakapagkwento sa akin, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Hindi naman nakakapagtaka sa dami po ng Iglesia ni Cristo. Maaari daw pong umabot ito, mga kababayan, ng 5 million. Payat pa yan pag sinabi talaga ng Iglesia ni Cristo na lahat labas, ay nako, kukulangin po ang EDSA. Baka magdadalawang venue ito, mga kababayan. Maliban dyan,
Maliban sa mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo, daluhan pa ito ng iba't iba pang sekta. Hindi natin alam kung sino-sino mga sekta pang dadalo rito. At mga DDS, ayan mga kababayan. Pero mag-iingat po kayo ha, sa mga nagkukunwaring mga DDS, maging mapagmatsyag po ang bawat isa. Hindi lamang po mga DDS, maging ang mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo, maging mapagmatsyag po, mahirap na po, baka malusutan po kayo ng mga magnanakaw, ng mga snatcher, mga mandurukot, o dumalo lang po kayo ng rally, nawala na po kayo ng inyong mga kagamitan, telepono, o wallet, alahas, mag-iingat po, maging vigilante po para wala pong mawalan sa atin sa mga araw na yan. 2 araw yan 16 and 17. Nakaw, napakaraming tao nito mga kababayan. At sa Davao City, eto na ho. Ipapakita ko na po sa inyo mga kababayan. Basahin ko na po muna bago po ang video. Ito ho ang sabi. Kami naman, a worldwide call for free Duterte. Ganun pa rin po ang panawagan mga kababayan, pero may nadagdag lang po, na ang panawagan na palayain na ang dating Pangulong Duterte. Una yan, pero may nadagdag pa. O ito, this is not just a petition, it's a global movement for justice and compassion mga kababayan. When November 23, sulat sa kalendaryo, sulat. Para hindi makalimutan. November 23, 2025, mga kababayan. Saan o where? Davao City. Ayan. Duterte run with global live stream. Makikita pala tayo nito sa buong mundo, mga kababayan. Ito pa. What? Ito na. Ang what daw a worldwide signature campaign calling for freedom, fair and human treatment for former President Rodrigo Duterte and for justice to be served without delay. Ayan. Together, we stand for due process, compassion, and the rule of law, mga kababayan. Daluhan din po natin yan sa Davao. Maliban dyan, baka meron pang madagdag na mga rally, mga kababayan, na pangungunahan naman po ng grupo ni Congressman Kiko Barsaga. O eto na po yung video. Panoorin na po natin mga kababayan. Napakaganda po ng video nila. Makabagbag ng damin, nakaka-excite ho talaga. Ang sarap hong dumalo. Kaya pagkatapos sa Iglesia ni Cristo, 16-17 Nobyembre, 23 naman po mga kababayan, dito sa Davao City, kung meron po kayong mga kakayahan na gumastos, pamasahe, papunta sa Davao City at pauwi po sa inyong pinanggalingan, huwag niyo pong sasayangin to. Napakarami rin pong tao nito. O ito na po yung video, panoorin na po natin. Tay, kami naman. A worldwide call to free PRRD. November 23rd, 2025. Davao City, Philippines. To unite Filipinos and supporters around the world in a peaceful, lawful, and moral call for justice, fairness, and respect for human rights, ensuring that no leader, no citizen, and no Filipino is ever detained without due process. The campaign envisions a Philippines where justice is timely, humane, and accessible to all, regardless of political standing. Former President Rodrigo Roa Duterte has been under detention for 8 months without trial, an alarming situation that represents a serious breach of his constitutional rights and the fundamental principle that justice delayed is justice denied. Tay, kami naman.
A worldwide call to free PRRD seeks to amplify the collective voice of the Filipino people and the international community, those who believe in due process, compassion, and the rule of law. This is not a digital petition, but a physical, global movement. An act of solidarity to be witnessed live on November 23rd, 2025, during the Duterte run in Davao City. Thousands will gather in person to sign for justice. This global live stream event will show the world the strength of the Filipino people's unity and compassion, transcending political lines. It aims to draw international attention to the urgent need for fair and immediate legal proceedings, advocate humanitarian consideration for former President Rodrigo Duterte's declining health while in detention at the International Criminal Court, reaffirm democratic values, reminding authorities that justice must be swift, transparent, and humane, mobilize Filipinos worldwide to stand for fairness, compassion, and respect for human rights. This is not just a campaign for one man. It is a movement for every Filipino's right to fair treatment under the law. By coming together and signing, participants declare, "We do not seek privilege, we seek fairness. We stand for justice, and justice delayed is justice denied." Tay, kami naman. 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 Ayan, mga kababayan, tay, kami naman. Ayan, daluhan nyo na. Mga kababayan, wag na po kayo magpatumpik-tumpik. Kaya, Nobyembre 23, mga kababayan, dito po sa Davao City, magkita-kita po tayong lahat. No? At asahan po natin na marami pa pong rally na magaganap etong buwan na ito, mga kababayan. Katulad na lamang po, etong, bago lang, kakapost lang po ni Congressman Kiko Barsaga nito, mga kababayan. O ito ang sabi niya, sabi ko na ho sa inyo maliban sa iglesia, maliban din sa rally sa Davao, baka meron din pong rallying gaganapin na pangungunahan ni Kiko Barsaga. Baka lang naman, ayan either Marcos removes me from Congress or I remove him from Malacanang. Tibay talaga ng bata na to. There is no in between. It will all end this month. Boom! Talagang this month, mga kababayan. Lagot na. Totoo kaya? Ha? Di mag-antabay ho tayo, mga kababayan. Kapag meron pong gaganapin ulit na rally sa pangunguna ni Kiko Barsaga, mga kababayan, wag po nating kakaligtaan, wag po nating pababayaan, suportahan po natin. Dahil kaparehas naman po natin siya ng panawagan Ang alin? Siyempre, yun na yun. Ayoko na lang sabihin, mga kababayan. Ang alin? Siyempre, unang-una sa korupsyon. Ayan, linawin natin na korupsyon. Ayan, kontrahin natin ang korupsyon, mga kababayan. At katukin natin ang tanggapan ng ating presidente na Mr. President. Kaya mo ba talagang tapusin ang korupsyon? Ipakulong ang mga pinangalanan na o hindi? Kasi kung hindi mo kaya, Mr. President, bakit hindi mo ipaubaya ang pamumuno sa bansa sa ibang elected official? Ayan. Gumaga, mga kababayan, naghahangad lang naman talaga tayo ng katarungan dito sa napaka maanumalyang proyekto nitong flood control, mga kababayan, na talaga namang ninakaw nila ang pondo, At hindi po yun, hindi po yun gawa-gawa lang ng mga resource person, lalong-lalo ng mga kontraktor pati, ang kumanta sa Senado, at may biglang lumutang, si Gutesa, na ikinagulat po nating lahat, na parehas po ang naging sentimento o pahayag ni Gutesa at ng mga resource person.
Yun ang mga ninanais talaga natin mga kababayan na solusyonan nitong si President Bongbong Marcos. Pero kung hindi niya kaya, sa palagay ko, hindi na siya karapat-dapat maging Pangulo ng bansa. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.